Nag-iba yung mindset ko talaga. Naniniwala ako na kailangan lumilevel up ka sa buhay. I was born to be poor, but I do not want to die poor. It's okay not to win. It's okay to make a mistake. It's okay not to get in at the first time. It's okay as long as you already tried. Number 3. Si Emerald Bihag ay ang black sheep ng kanilang pamilya. Maaga siyang nabuntis noong teenager pa siya at pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa para sa mas magandang buhay. Pero isang araw, nanood at nagbasa siya ng mga libro tungkol sa self-improvement. Sa bawat kumpanyang pasukan niya, palagi siyang napopromote dahil sa sipag at galing niya. Para sa kanya, mahalaga ang mag-level up sa buhay. Unti-unti, nakapundar siya ng mga negosyo na tutulungan ang kanyang pamilya at nakapagbigay ng magandang buhay para sa anak niya. Totoo pala sa pamilya na merong sibling rivalry. Pare-pareho kami babae. Babae. Iba talaga. Sobrang madrama, Right. emotional. Nagkaroon ka ng insecurity. Even before that, grabe na rin yung insecurity ko nung elementary ako. Since puro babae nga kami, grabe yung comparison sa amin. When it comes to talent, talino, kulela talaga ako kasi bata ako. Pero at that time, hindi ko siya naiintindihan kasi kino-compare lang ako ng kino-compare sa mga ate ko. Ano yung naging outlet mo? Nung nag-high school na ako, nagkaroon na ng mga barkada, pupunta kayong bilyaran, punta kayong mall. Pwede ba natin itong itawag na pagre-rebelde? Yes. Dahil malayo yung agwat ng age ko sa kanila, wala akong nakakausap. Talagang barkada. Ano naman ang naidulot sa'yo ng mga barkada mo? Yung na-experience ko na makasama iba't ibang klaseng tao, kahit sumasama ako sa kanila, meron pa rin akong insecurity na bakit sila ang gagaling pa rin nila? Bakit sila pinapayagan sila lumabas? Ako kailangan ko tumakas. Nung first year college ako, dun na boyfriend na ako, and then nabuntis ako at an early age. When Ilang I taon was ka? 17. Iniisip ko na kung sasabihin ko ba sa parents ko o itatago ko ba to. Pag tinago ko kasi siya, wala akong pampacheck up, wala naman akong pera, hindi naman kaya ng baon ko sa school. Yes. So, sinabi ko talaga sa nanay ko, nahihiya na ako sa pamilya ko. Sila yung bumubuhay sa anak ko. Nag-decide ako na maghanap talaga ng trabaho. And then your first job? Nag-promo girl ako. Yung mga nagbebenta ng diaper tsaka ng sabon. Hindi alam ng parents ko yun. Pero ang liit talaga ng sweldo, boss. Kaya nag-decide ako mag-apply sa call center. Hindi ko talaga naisip na ma-hire ako. Tanggap ko sa sarili kong mahina ako eh. Kung ano man ang ma-discover ko, pag-aaralan ko na lang siya. Nung nag-start na ako magtrabaho doon, nag-top ako sa training, nag-top agent Teka lang, ako. mahina ka. Kaya nga, boss, nagtataka rin ako. Nung nakita ko na okay naman pala ako pag nasa labas eh. Nag-start na akong bumukod. Doon ko naramdaman yung freedom. Tapos, ay, magaling pala ako eh. Napopromote ako. So, ibig sabihin, for how many years, you keep on seeking validation and approval na galing sa ibang tao? Nung medyo na-validate naman na magaling ako, parang I wanted more. Nakulong ako doon. Nakulong ka dun sa proving mentality. Doon ako nag-start na manood ng mga self-improvement, magbasa, tapos tinignan ko kung paano ko ba aayusin yung sarili ko. Kasi ayoko na eh, nararamdaman ko na sige, nag-e-enjoy ako, pero mali eh. Yes. Hindi ako fulfilled. At that moment, nasa gimikan ka, oo, nag-e-enjoy ka. Yes. Pero kinabukasan, pag wala na yung amats mo, wala Back na. to reality ka yes, na back naman. to reality ka na. And hindi ako satisfied dun sa reality na yun. Ang akala mo dati ang mali, nasa loob ng pamilya nyo. Nasa mga kapatid mo, nasa mga magulang mo. Yun pala ang pinakamalaking mali, ikaw. Yes, kasi kahit lumabas ako doon, parang sinusundan ako. So, kailangan kong baguhin yung sarili ko na yun talaga yung strive ko. Dahil nag-start na ako mag-ganong journey, hinikayat ko yung iba kong friends. Hanggang dumating ako sa point na nag-i-improve na ako. Gusto ko siyang i-share din sa iba. Number 2. Si Linda Moya ay pinalad na lumaki sa isang masayang pamilya kahit na salat sila sa buhay. Lumaki siya sa simpleng tahanan, ngunit hindi naging hadlang ang kahirapan sa kanyang mga pangarap. Bata pa lang, ambisyosa na si Linda. Kasama ang mga kapatid niya, sila'y nag-aral ng mabuti at naging honor students, patunay na hindi hadlang ang kahirapan sa determinasyon at talino. Pinagsikapan ni Linda ang pangarap niya, nagtatrabaho ng todo habang patuloy na nangangarap. Unti-unti niyang naitatag ang Rich World Infra Solutions Corp, ang kumpanyang bumago ng kanyang buhay. Bata pa ako, I'm an ambitious person. From elementary, high school, I graduated first honorable mention. And then when I went to college, all throughout my schooling, I can say na talagang I really have to maintain my grades para makatapos. In fact, I remember one time, sabi nga ng tatay ko, nung hirap na kasi ang father ko that time, nag-early retirement siya sa trabaho niya. Nagtinda-tinda kami ng mga halaman ba. I was second
second year college din. Nakatira kami sa Caloocan, yung mga malapit sa mga Riles. Ang sabi ng father ko, hindi ko na kayang pag-aralin ka, sabi niya. Pwede bang tulungan mo na lang ako dito sa pagtitinda dito? Mapapalabugon din naman siguro natin. Niyakap ko tatay ko. Sabi ko, tay, kahit wag mo na akong bigyan ng pangkain ko. Makarating lang ako sa school, pamasahe lang. Nagsikap ako. Not even once na bumili ako ng libro in my college life. But I graduated cum laude. It's not true na poverty is a reason para hindi ka makatapos. Especially these days. Hindi na rason na hindi ka makatapos ng pag-aaral. There are also true stories na hindi ka nakatapos, nakapag-business ka and all. But still sa akin, mahalaga pa rin ang education. Right. You cannot go back and change the beginning, but from where you are, you can change the ending. I was born poor, but I do not want to die poor. There's always way na maiaalis ninyo ang sarili nyo dyan, pati ang mga mahal nyo sa buhay dyan, sa hirap ng buhay. Kung ikaw ay magpupursige, magtsatsaga, determinado ka, at dapat ambisyosa ka. Meron kang goal. Yes. May purpose at yun yung gusto mong habulin. When I graduated from college, prior to my graduation, namili na ako 3 malalaking kumpanya eh. Pag magaling ka sa school, ikaw ang o-offeran ng mga company. Yes. I'll be marching in April. March, may work na ako. 3 yung pinagpipilian ko that time. Because prior to my graduation, I already submitted my resume. Of course, wala kang experience, fresh graduate, but yung scholastic record. Nilagay ko doon na graduating cum laude on, gano'n. So, na-interview ako ng maaga. Ang isip ko rin, wala rin sa business. It's all about employment. Yes. In the whole of my 14 years din na nagtrabaho, I can say, ang bilis din yung angat ko because consistent yung sipag. Even as an employee, nakita ko yung sarili ko noon. If the time is 8 to 5, I'm always in the office as early as 7 o'clock, 7:30. At ako rin ang pinakahuli na umuwi. So sinabi ko sa sarili ko, kung hindi ko business ito at ganito ako, how much more kung sarili ko? Exactly. It's all about the mindset. Kasi sa employment, I reached yung pinakamataas is Assistant Vice President ng isang pharmaceutical firm. Yung distributor kami ng mga hospital and medical equipments. Nagtrabaho din ako as a branch manager ng isang bangko. Yeah. So parang yung naging employment experience ko, I was able to develop yung PR ko, marketing, and also yung pagiging prudent mo. Like, Right. naghawak kasi ako ng the other side of the marketing, kami yung sa risk cover, yung sa operations, sa finance, ganyan. And then, I worked with the government financial institution. I was able to hone more of myself na develop yung connections because I was a division chief 3 ng isang government financial institution. Ang mga kliyente ko nun, puro bangko, puro developers. Kami yung guarantor or insurer ng mga housing loans. So, ang naging connection ko doon, matataas na tao, mga developers, ganyan. Until at age of 34, nag-offer sila ng early retirement program. At that time, binabawasan nila ang tao sa gobyerno, kumbaga, no? Maganda yung naging offer because that's 200% tax-free pa. As young as 34 years old, I already retired from the government. And with that money that I got, less lahat ng mga utang-utang, more or less 1 million din yun, I started a realty firm. Pero, ang naging problema ko doon, nung nalaman nila na magre-retire ako from the government, they offered me that position of a branch head ng isang bangko. Kinuha ko yung chance na, well, I'll start a business, nagtrabaho din ako. Pero doon ko nakita mali yun. There's this such thing as focus pagdating sa business. Ano masasabi mo sa mga single mom na lumalaban ngayon sa buhay? Pangarap ng bawat babae talaga na perfect or panghabang buhay yung partner. Ako, I'm a believer of life is what you make it. Kasi may mga naging problema sa marriage ko and all. If I stayed there, baka wala rin akong business. One day, I decided na I have to do something. I know it was hard. One thing sa akin is risk taker. Grabe ka. Hindi ko sigurado yung pupuntahan ko. Pero sabi ko, kakayanin ko to. Pag nandun na ako, sigurado magagawan ko ng paraan yun. And maybe that's the reason why you are actually in your position right now. That you have this big company, Rich World Infra Solutions Corporation. Napakagaling mo. At yan yung dapat tularan ng maraming Pilipino. Yan talaga yung totoong Pinoy na matapang, porsigido, determinado, committed. Ang pangarap, magkakatotoo lang kung Pagtatrabahuhan mo. May kasabihan, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pag nangarap ka, maaring imposible pero walang imposible kung talagang you will work hard for that. At ang number 1, si Gila Arellano ay kilalang negosyante, beauty queen at inspirasyon sa maraming kabataan. Ginamit niya ang kanyang talino, talento at sipag upang itaguyod ang kanyang mga adhikain. Noong 2021, lumahok si Gila sa Binibining Pilipinas kung saan pinatunayan niyang hindi lamang siya magaling sa negosyo kundi pati sa larangan ng pageantry. Ang kanyang husay, tapang at pagiging grounded ay nagbigay inspirasyon sa maraming Pilipino. Bilang CEO at founder ng Madhouse Design Studio at Mad Cafe, ipinakita niya ang kanyang galing at inobasyon na nagbunga ng malawakang tagumpay.
napakagaling mong entrepreneur. Ang dami mong kumpanya, ang dami mong negosyo. Bakit masyado kang maraming ginagawa sa buhay? Tinanong din yan sa akin sa Miss Philippines. Oh, ang dami mo na palang nagawa. Why are you still here? I just wanna prove and empower people talaga na pag may gusto kang gawin, kaya mo talaga siya. Na-envision ko kasi talaga yung tipong klaseng babae na creative, smart, nakakapagbigay ng opportunity sa mga tao. Lahat ng ginagawa ko ngayon, it's because I just wanna show people na pwede siya, kaya siya kapag ginusto mo. Yung imposible, magiging posible. Basta ginusto mo. Ang galing nun, no? Whatever the mind can conceive, the body can achieve. Nothing is impossible. If there is a setback or challenge, maging excited ka. Huwag kang matakot. How young are you? 29. At 29 years old, nandun ka na ba sa point ngayon na kaya ka nagninegosyo para makapagbigay ka ng mas maraming trabaho and also wanted to provide opportunity to other entrepreneurs? Actually, the reason why nagbi-business ako is to show first yung vision ng company, which Correct. is yung kid-friendly, we're solving problems. And second, to give jobs. Kaya kahit ng pandemic, na halos hindi na kami bukas, nagbayad pa rin kami ng renta because I know matatapos din siya. Hindi ako nag-give up kasi maraming umaasa sa akin ng mga staff and employees na hindi ko sila pwedeng bitawan. So, I'm really here for both outside my customers and inside my employees. I don't think I would ever be like this. And also kasi yung husband ko, hindi niya nakasama yung daddy niya nung bata. Husband! Miss Philippines 2023 candidate ka, di ba? Yes, I'm married. May anak ka na rin. Yes. Paano ka nakapasok sa Miss Philippines? They allow married and mothers na. Pati sa Miss Universe. Sa palagay mo, ano yung nakita sa'yo, bakit kanila in-accept in spite of the fact na mom ka na and married ka na? I think they were interested with the fact that ang dami ko ng ginawa and experience and with the wisdom na meron ako. Parang siguro gusto nila makita, how does that look like on a pageantry stage? Alam mo na habang kinakausap kita, meron kang napaka-strong na personality eh. Kasi yun yung itinuro sa'yo, ipinakita sa'yo, yun yung ipinaramdam sa'yo ng mga magulang mo na dapat maging malakas ka, dapat confident ka, hindi ka insecure na tao. Hindi kasi talaga ako pinalaking insecure. I remember nung binibining Pilipinas, pinagtawanan kasi ako ng people doon, hindi naman siya maganda, mahaba yung baba niya, ganyan. So it was funny kasi I really don't care about those physical aspects. Yung story ko nga, sinukat ko pa yung baba ko ng tape measure. Sabi ko, guys, it's 2.5 inches. In total. Seryoso? Yeah. Kasi hindi talaga siya nakaka-hit to me if someone comments about my intelligence or my beauty or whatever. Sa mga babaeng nanonood ngayon, how to have that kind of confidence? Pinaka-importante kasi is makilala mo kung sino ka, kung ano weaknesses mo, tsaka ano strength mo. Na if naniwala ka kung saan ka malakas, anything na iba to sa'yo basically is nothing. Well, I've proven a lot. I've built up a business all by myself. And if someone told me I was ugly, walang sinabi yun sa pinagdaanan kung sobrang hirap. So it doesn't hit me. When it comes to physical aspects, napakaliit na bagay lang yun compared to proving to yourself na kaya mo siyang itawid. Kung dumaan ka na sa sobrang daming hirap, lahat ng mga kasunod na pagsubok na dadaanan mo, lahat magiging madali. Hindi naman. Basically, yung mga shallow na bagay, tulad ng itsura, tulad ng sabi nila intelligent, or anything that they say on social media about you, hindi siya masakit. Marami kasi mga babae, yan ang problema talaga nila eh. Mababa yung self-esteem nila eh. Alam mo bakit? It's because yung value nila nakasement kung anong sinasabi ng mga tao kasi hindi nila kilala kung sino sila. Exactly. So, ang first step para tumaas ang confidence level mo is self-mastery. Yes, self-mastery, self-awareness. Na you are a beautiful creation of God. Marami nga mas bata sa'yo, pero hindi sila nakakapasok. Ang missing siguro is wala silang confident. Hindi nila gustong itry kasi ayaw nilang ma-reject. Sige, paano mo ibabattle yung meron kang fear of rejection? Fear of rejection actually comes from perfectionism because you always assume that you always have to hit it right at the first time. That's perfectionism. And when you're a perfectionist, basically you're selling away your life na maging unhappy. And if fear of rejection ang pinaka-problem mo, fix mo muna yung perfectionism mo that it's okay not to win, it's okay to make a mistake, it's okay not to get in at the first time, it's okay as long as you've already tried. Ang galing na sinabi mo na yun. Pangsagutan na sa finals na yan, no? Paano mo ibabattle yung insecurities mo? Paano yung way ni Gila Salvador? Nililista ko siya sa papel. Anong sinusulat mo? For example, if I'm insecure about business, if I don't study accounting, syempre insecurity yun because I want to be adept in finance. Kasi negosyante ka. Negosyante ako and I want to know law. And there's an insecurity that if I talk to a lawyer, I may not know as much as that person. Pero ang nilalagay ko, okay, I don't know much about this. I don't feel like I'm good at this. Sinusulat ko siya lahat and then ginagawa ko siyang opposite. Good at finance, good at law, good at this one. Tapos nilalagay ko ng steps. So how do I get the opposite of that? So, ginagawa ko siyang strategy. Kung meron kang weakness, gumawa ka ng structure or process para yung weakness mo, ma-master mo at mapag-aralan mo at maging strength mo. So instead of like going to school, kumukuha ako ng consultants na tuturuan ako. Kasi kung ano yung nawawalang knowledge, hahanapin ko talaga siya. Self-development Yes. ang kailangan mo. Kailangan mo mag-aral pa rin. Hindi natatapos sa eskwelahan ng pag-aaral, mga boss. Lalo't lalo na negosyante ka na,
na kung meron kang mga bagay na hindi naiintindihan, aralin mo. Kasi yan ang isa sa mga pinakamalaking factor kung bakit maraming negosyante, nagtataka sila bakit sila nalulugi, bakit sila nababankrupt. Kasi ignorante sila sa maraming bagay. Tama yung sinabi mo, Gila eh. Kaya siguro napakarami mong negosyo and successful sila because yung mga hindi mo alam, pinag-aaralan mo eh. So hindi nagmamatter yung pinag-aralan mo. Ang nagmamatter is yung karakter ng may-ari na meron siya dapat willingness to learn. It's actually the thirst for knowledge. Ano ang pinaka-success principle ni Gila as a successful entrepreneur and of course as a candidate of Miss Philippines 2020? Bumabalik siya dun sa sinabi ng daddy ko, maging excited ka pag may challenge. If merong setback or problem sa harap mo, kailangan mo siyang matutunan, ma-overcome. Kasi ibig sabihin sa likod nun is success. Every time meron akong hurdle, I really have to learn how to go over that. So siguro ilang ganun na yung naganan ko. Kasi sa sobrang dami kong hindi alam before, na self-taught ko na lang lahat na naging problema ko. If I don't know this, pag-aaralan ko siya, and then next one, and then next one, and then next one. Kung kakausapin mo yung mga babaeng mababa ang self-confidence, hiyang-hiya sila sa sarili nila, ano yung ma-advise mo sa kanila? I could go on and on every day or for hours to tell you that you just have to find yourself, know who you are. But the root of the matter is if you have low self-confidence, maybe because you're looking at the wrong place for validation. You're looking at the wrong reasons why you are who you are. If I was gonna give you advice, I could say self-mastery, I could say self-awareness. But ultimately, if you have a life with God, to be honest, you will be able to find your purpose in who you are.